Good morning, good afternoon, and good evening para sa kung nasaan man tayo sulok ng ating mundo. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa nangyayari sa ating bansa, sa West Philippine Sea, at yung sa Senado pa rin. Yan kasi ang very controversial ngayon sa ating bansa. Sa ngayon, according to source, na ang ating Pangulo ay nag-iikot sa military camps. Na kung sinasabi, laging inuulit na we only perform on legal way, on the mandate, on the Constitution. So, ibig sabihin, parang nanliligaw na ngayon ang Pangulo. Huli na yan, mahal na Pangulo. Huli na ang panliligaw mo. Sa umpisa pa lang, dapat yan ang ginawa mo. Nagkaroon ng lamat, nagtampo na. Mahirap nang hilutin yan. Nandyan na yung pagtatampo nila. Kung hindi man mangyayari ngayon, ang mga sama ng loob nila, mayroon ka pang 4 na taon na bubunuin, mahal na Pangulo. Dito lang sa amin, sa aming grupo na sabi ko nga, nakapag ipon, nakatulong tayo na umabot sa 6 million Pilipino na tutulong sa'yo at buboto sa'yo. Pero, anong ginawa mo? Binaliwala mo ang isang kahilingan namin noon sa una mong taon ay ma-recognize lang ang aming grupo na Vanguard of Democracy. That is Defenders. Nung magsimula kami, Defenders of Democracy. Binaliwala mo. Para bang wala kaming silbi, wala kaming nagawa. Yung lang pagharap natin parang wala akong naramdaman na nagagalak ka at natutuwa sa ginawa namin. Doon pa lang nagkaroon ako ng analysis in conclusion na hindi ka makatao, hindi ka makabayan, o hindi ka mahihirap. Thinking mo is laging oligarch, lagi kang nasa taas, hindi mo kayang bumaba kahit magkunwari ka lang. Mahirap gawin kung yan talaga ang karakter mo. Mahirap gawin yan kahit magkunwari ka. Mababasa ng simpleng tao lang sa reaction mo, mahal na Pangulo. Kaya maling-mali ka, huling-huli na rin yung panliligaw mo. Hindi yan tama. Liligawan mo, kakarenyuin mo ang sundalo, isinaktan mo na sila Pag sinabi kong sinaktan mo sila, nigawa man ni Tambaloslo, nigawa man ni First Lady, ikaw ang nakapangalan dito, mahal na Pangulo. Una, ano ba ang mga controversial sa iyong kulang-kulang na taon na mga controversial? Una, yung pinamunuan mo na department, that is Department of Agriculture. Doon nagsimula ang kamultuhan, ang korupsyon, ang paglalamang sa mga kababayan nating mahihirap. Ikaw yung secretary, directly under mo, Pangulo ka, tapos ay yung kabinete, sa iyong division, nagkaroon ng problema. Ano yun? Hindi yan katanggap-tanggap na paliwanag. Hindi yan katanggap-tanggap. Kahit anong paliwanag mo, mahal na Pangulo. Hindi yan katanggap-tanggap. Ikaw ang Pangulo, ikaw yung additional duty secretary mo, doon pa nagkaroon ng mga kadimunyuhan, pagluloko sa mga mamamayang Pilipino, tapos nasundan pa sa Bureau of Custom, na number 1 talamak sa Pilipinas.
Na every week, according to inuutusan mo, magre-report siya every week. Hindi naman sinabi sa akin kung may bit-bit siya. Wala. Anong ibig sabihin para mag-report ka? Mag-report yung inutusan mo sa kusto. Every week. Inupo ni Secretary Laglamio. Ha? Sir, General Samonte, according to you, you are promoted to General. However, hindi mo tinanggap. Dahil nasa special mission ka, no? Then you are forced to retire because of Cory administration. Ganun ba yun? After Cory or napasama ka doon? Okay. Sir, pasensya, General Samonte. Pasensya po. Na lahat ng mga hinanakit ng ating samahan, ilalabas ko na. Ngayon, ilalabas ko na, ilalahad ko na. Ilang beses tayo nag-utos sa ating mga miyembro na sabi nga umaabot ng 6 million. Binigyan natin ng mga utos ang mga area commander, regional commander na mag-submit ng program of expenditure. Program of expenditure and program of expenses. Expenditure, yung nagastos natin before the election. Yung expenses, gagastusin natin doon sa ibibigay sa atin tasking. Anong nangyari? Pinagalitan pa nga natin yung mga regional commander, lalo na yung Southern Tagalog o basta Region Tagalog, na sobrang kanyang budget na ni-request natin. Sabi mo nga, sir, makatotohanan lang ang ating dapat ihingi. Tuloy nag-resign siya kasi figures lang, bakit tanggihan natin? Di bahala na daw sila magbago. Nagalit sa akin yung sir, ako ang pinupuntirya ngayon. Ako ang pinupuntirya niya. Na sumusunod lang ako sa iyong order, sir. Dahil kung anong order mo sa akin, yun rin ang i-order ko pababa. Anong nangyari? Dahil nga doon sa clearing instrument natin, hinahanapan ako ngayon. Ang lumalabas ngayon, gumawa lang tayo ng clearing natin. So, yun yung public announcement ko ngayon. Para kasi maraming umaway sa akin sa tutulang, sir. Ang natatanda ko, Nueva Ecija, number 1. O kaya Northern Luzon, may mga reaction. Sa Bisaya, mayroon rin. Sa Region 8, mayroon. Sa Mindanao, ganun rin. Pinagdudutahan tayo siya, pinagsalbit natin sila para lang i-clear yung ibinigay sa atin. Pero malinis ang puso ko. Hindi piso, ang ibig ko sabihin, kahit piso wala. Hindi, ang sagot ko dyan, ako pa ang gumastos o tayo pa ang gumastos. Gumastos tayo para kay Bongbong Marcos. Na ang hiling ko nga lang, kung wala talagang budget, ang hiling ko lang ma-recognize tayo na tumulong tayo sa kanya. 6 million more or less. Anong nangyari? Binaliwala. Hindi ko alam kung si Andres Isaya o si First Lady. Kaya ako nagsasalita dito, gusto ko lang linisin ang pangalan ko. At gusto ko na rin iparamdam na ayaw kong manluloko at ayaw kong ang namumuno sa ating bansa na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Una,
nasangkot sa drugs. Ayaw niya harapin. Bagkos, ginagamitan pa ng pera para manahimik lahat. Diba? Para manahimik lahat. Yun ang hindi totoo. Yun ang pangit na estratehiya. Mahal na Pangulo, ano pa yung mga plano na binigay na tayo ay mag-submit ang pangalan dahil tayo ay magtatayo ng kooperatiba nationwide, although that is not beyond your control. Pero wala kaming naramdaman na effort. Ang kausap kasi ni General Samonte dyan, Secretary Lagdamio. Secretary Lagdamio, sir. At na-confirm ko yan. Kasi tinanong ko yan sa Special Forces Anniversary kay Secretary Lagdamio. Sir, kamusta na po ang ating napag-usapan? Kasi tinanong niya kami. Mayroon ba kay NGO? Kay sinabi kay General Samonte. Kay General Samonte, yes sir. Nung tinanong sa anniversary ng Special Forces, ang sagot niya, on process. Ikwan yun 2023, June. Walang nangyari. Yung napag-usapan namin sa BGC, always in BGC, dati nagmi-meeting lang kami sa ordinaryong building. Ngayon, BGC, nagulat ako. Uy, nagkaroon kagad ng tower. Ang bayaw ni Pangulong Marcos. Nagka-tower kagad sa BGC. Bilis ano? Wala pang period of 3 months. Mayroon ng tower. Sko. Ano ba ang nangyayari sa bansa? So yun, ang unang controversial sa DA na pinamunuan ng ating Pangulo, pumalpak dahil kagaguan. Siyempre, alam na natin, sino ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas kung hindi ang First Lady? Okay. Anong nasundan? Yung People's Initiative, nagkagulo. Binayaran ng mga tao, binayaran ng congressman. Hanggang ngayon, on process yung People's Initiative. Pero sabi nga ng bagong palit ngayon na Senate President, kontra sa People's Initiative. Tingnan natin. Malalim ang sitwasyon ngayon. Malalim. Hindi natin masagot kung ano ba ang talagang beyond that agreement. So, anong sumunod dyan? Itong PDEA link. Ito yung mga controversial. Nakalimutan na yung 20 pesos na bigas Kasi yung 20 pesos na 1/4. So, yan yung bansa natin ngayon. Napakahirap ng buhay. Tapos ngayon, iikot ka sa ating kapuluan sa mga military camp para ligawan. Hindi mo nga binibigyan ng respeto at kahalagaan ng forces Magdadalawang taon ka na, wala ka man lang pinaramdam sa mga MUP. Bagkus tinitira mo pa yung mga... Pag sinabi ko tinitira, si Romuald Desman o si First Lady ang gumawa, ikaw ang nakapangalan niya dahil ikaw ang Pangulo. Di ba? Ibinalangya mo ang process. Sa tagal ko na sa Armed Forces 1974. Ngayon lang ako nakarinig ng para ang tawag doon in-underestimate ang AFP. Ipakita nyo rin Armed Forces na hindi ganun ang AFP. Pero mahirap nga rin magsalita. Hindi naman ako ang inira. Hindi naman ako chumbistap. Kasi madali lang sabihin yun. Pero nire-remind ko lang, nagpaalala lang ako
Kasi masyado na nila pastangan ng AFP. Walang kwenta ang AFP para sa kanila. Ang kanilang kilala, yung mga may pera. Yun ang malakas sa kanila. May pera. Pag in-appoint ka, isipin mo kung paano ka makabalik ng pera. Yan ang administrasyon ngayon. Ganon kawalang iya ng administrasyon na ito. Ang tagal ko na sa armed forces, ngayon palang winawalang iya ang armed forces. Mula kay Senior Marcos, masyadong mahalaga. After Kikore, medyo nabigyan ng halaga. Medyo. Pero ang bigyan halaga lang doon yung mga, hindi naman masabi natin sip-sip, nagkataon na sila yung mga nagpakitang gilas. Sumunod, PDB Ramos. Wala na tayong magagawa doon. Wala na tayong magagawa doon. Mamaya ng tawag. Iba, yung tumawag. Yung Kipidil Ramos, walang yung Kipidil Ramos, walang attempt at nabigyan talaga ng halaga. No comment ako doon sa administrasyon. Basta ang pangalan sa kanya, Boy Benta. After that, K-Erap. Nagkaroon ng kudita dahil sila-sila lang naman hindi nagkasundo. Wala pang corruption na lumalitaw doon kung hindi para bang napabayaan lang na ni Erap yung kanyang tungkulin. Pero marami siya nagawa. Sa kulang-kulang niya 2 taon. May nagawa siya. So, salamat tayo. Kaya lang, sila mismo hindi nakaintindihan kaya natanggal si Erap. Kay GMA, nako, ganun rin, parang Marcos rin. Ang daming controversial. Kaya dapat, ginaya na lang ni Marcos Jr., I'm sorry. Di tapos ang issue. Wala nang, maraming putak-putak. Tinan mo, mayroon pa bang putak-putak kay Kwan? GMA, wala na. Kasi humingi nga ng tawad eh. Ano pang ikagagalit natin? Nagtawad na, Pilipino nga lang tayo eh. Malambot ang puso natin. Tapos ang issue. Ito, mga walang iya, na ang tingin niya sa Pilipino, kaya pa ikutin. Kaya lang bayaran yan. Paikutin natin pera. Kaya mga pera na kolekta nila, ninanakaw nila, pimimigay sa tao kasi ang pambayad nila sa mga tao, pera. Kaya mukhang pera. Dahil mukhang pera daw ang Pilipino. So ganoon ang nangyayari sa ating bansa. Hindi nyo binalagan ang kapwa Pilipino natin at ang armed forces. Okay, palala ko lang sa mga nangangamba kay Jonathan Morales. Mas delikado siya ngayon, nasa labas siya. Hindi siya secure. Kung nandun lang siya sa Senate, mas secure siya doon. Dahil hindi po naman nagagalawin siya doon, na ang mananagot doon, ang administrasyon, ang Marcos Jr. Baka yan ang magiging dahilan ng pagkatanggal niya. Sa Malacanang. Kaya hindi gagawin yun. Ngayon, nasa labas si Kwan. Jonathan Morales, maraming pwedeng ipalitaw dyan. Anong unahan? Alam mo, hindi sabihin natin hindi siya lumalabas ng bahay. May pumasok, magnanakaw. Sinakaw sila, pero ang punto rin, papatayin lang si Jonathan. Pero lumalabas doon, nagkataon. Marami silang ninakaw para ang focus ng investigator sa nakawan. Nagkataon lang si Morales na namatay dahil ipapalabas niya sa senaryo na lumaban.
Mawala. Pero although magagaling na may investigator natin, pero ang sinasabi ko, yun ang isang senaryo. Kung lumalabas siya, bangga ng sasakyan, ha? So sa baril, medyo alanganin na siya. Saksak. So much for that. Anyway, diniscuss naman yan ng aming vloggers na yung mga MUP vloggers, si Captain Dado at saka Jan Macanas. Inuulit ko lang kasi baka hindi nyo napanood yung yun sa dalawa. Kasi kami ang nagkakasundo. Okay, balik tayo sa mayroon pa rin nagsasalita na, Sir, may rally sa Lunes, sumama ka. Sabi ko, kung sasama ako, aabot kaya ng 1 million ang tao doon? Anong may tulong ko doon pag nandun ako? Ang liit ko ba? Makikita ba ako doon? So sabi ko, ang mas maganda, manawagan ako dito. Na pumunta kayo doon kasi marami na sila. Marami na sila. Umabot ng 1 million. Pag na-compare ko 1 million, yung MUP, proceed na tayo. Alalayan natin ang ating kababayan. Ganun. Hindi yung i-required nyo anong matutulong namin doon? Kaya kami nagngangawa dito para kayo ang tinatawagan namin na magkaisa kayo, bumuo kayo ng grupo ninyo. Sir, mayroon ako dito 2,000. Nakaready lang ako, sir, tawagan mo lang ako. Sir, mayroon akong 500 na kasama. Sir, mayroon akong 50,000. Ganon sana ang gusto nating marinig. Hindi yung, sir, sasama ka sa rally. Anong gagawin namin doon? Nakatanga? Nagawa na nga namin eh. Isang example, nanawagan kayo. April 9, nandoon kami sa libingan ng Bayani. Iilan lang pumunta. Adi ang pinag-usapan namin with Philippine Sea, paano kami makatulong? Yung mga nananawagan dito, yung mga eagerness na paalisin si Marcos, tumulong kayo mag-buo ng samahan ng grupo. Huwag kayo magdadakdak, magbigay comment lang. Walang may tulong yan. Hayaan, yung dakdak nyo, kami na bahala magdadakdak dito. Kaming mga MUP o mga vloggers anti-Marcos. Hindi ako anti-Marcos. Galit lang ako sa manluloko, galit lang ako sa maling gawain. Nasa tama lang ako. I will not consider myself as anti-Marcos because I'm a loyalist of Marcos. Naawa lang ako sa ating bayan. Bayan ang pinoprotektahan ko dito. Ang Pilipino. Pilipino ang aking minamahal dito. Pilipino ang aking pinagmamalasakitan. Dahil ang politician umiikot lang yan. Kaya sabi nga ni Captain Dado, magbago na administrasyon, dapat may junta o revolusyon. 1 year namin paikutin ang Pilipinas na ayusin ang istruktura, ayusin ang karakter, ayusin lahat bago natin ibalik sa normal. Ang una namin ayusin, ang kakalupin namin yung mga kawatan. Sabi ko nga, sir, kay Captain Dado, pag nagkataon, ibigay mo na sa akin. Kasi overall sa iyo, sir, ako dito, saka mga kawatan. Ang dami ko naman membro ng mga abogado. Yun ang kukunin ko. May pare rin akong membro. May doktor ako. Hindi na kailangan doktor. Kasi kamatayan man na pupunta nila, bakit di doktor pa? Hindi, kailangan may pulso para maramdaman nila na magbabayad sila ng utang at kailangan pala rin ng doktor. Pare, kailangan rin. Engineer. Pag nabilang namin na mayroong 20,000 na mga kawatan, ay bibigyan natin engineer. Gaano pa kaluwang ang kailangan natin lupa? May lawyer na, bahala lang sa legality. Ang lawyer. This squad. Hindi na kailangan yan. Maraming mag-volunteer na MUP.
Ang dami ko na nababasa na magbo-volunteer sila. Pero yung sinasabi ko na mga may nabubuo, mayroon na. Mayroon na nagpipidback sa akin. Kaya lang, yung mga iba pa dyan na galit, sundan nyo ng, sir, nasa ibang bansa ako, sir, pero marami ako ipapadala dyan. Nakausap ko na sila. Very good. That is our purpose in UP Blackers. Ha? Okay. So much for that. Napaalala ko, paulit-ulit tayo. Ha? Magkaisa tayo. At kumilos tayo. Magkaisa tayo at kumilos tayo. Hindi lang kami. Kasi kami, yun ay mission namin. Bibilangin namin kayo kung halimbawa ako umaabot ng 20,000 subscriber plus yung mga followers na sumusubaybay, viewers, maabot ng 50,000. Okay, dito na lang ako average sa 25,000. Yung 25,000, mayroong tagda 2,000. Ha? So mayroong 50,000 o dagdagan pa natin. So ang kailangan na sa akin lang kailangan kong mabuo na grupo 200,000. 200,000 ang mabuo kong grupo. At kay General Macanas Dado maabot kami ng 700 plus yung other. Pwede na yun. Ganon ang plano natin. Hindi yung magdadagdag lang kayo ng galit, pero galit lang naman, hindi naman kayo nagsasalita kung ilan yung grupo nyo. Wala rin. Hanggang Facebook lang tayo. Pero anyway, yung nga sinabi ko marami na nga nagkwan, dagdagan natin pa. Ngayon, kung hindi kayo niniwala, bigyan ko ng sample na screenshot ko. Pero confidential yun. Okay, so much for that. Para sa bayan, na magbago ang ating bayan. Panahon na ito para mabago. Kasi itong administrasyon na ito, palpak na administrasyon. Ngayon pa sila, huli manligaw. Kay Pangulong Duterte, pag upo niya pa lang, inisip niya kagad ang moral ng Pilipino. Pilipino kagad ang inisip niya. Kayo, pag upo nyo, ang inisip nyo, paano kayo magka-pair kagad? Ask yung position dito, position doon. Magkano ibalik mo? Palit dito, palit doon. Dahil hindi kaya. Anong klase kayo? Hindi kayo Pilipino. Okay, salamat. Salamat sa mga nagkakaisang sambayan ng Pilipino para sa ating bayang Pilipinas. Salamat.